Sinadya ng Quezon City Police ang Kulet High School at nakausap nila ang ilang saksi na magbibigay linaw sa kaso ng pagpatay sa estudyanteng si Troy. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, may mga quizzes ba kayo? madaling araw ng ika-20 ng Enero, taong kasalukuyan, nang ihatid ni Esther ang mga pamangkin sa paaralan. Teka, ito ang baon niyo. Yung pang 5:20 yun, tapos ko mag-pray, sabi ko, mag-ano na kayo. Tapos na siya nakabihis. 4 pa yun, gumising na siya, nakabihis na siya, mag-uniform, sapatos, ni alagang-alaga. Kami lahat ang gumagawa. Mag-ano siya lang yung mag-uniform. Yun lang. Tapos hinatid ko, 5:20. Basta alas 12 nandito ako. Opo, tita. Huwag na kayo mag-iikot-ikot pa. Opo. Siya lang naman po yung nag-iikot. Uy, ikaw nga'y pag-aalaga. Basta alas 12 nandito ako. Huwag niyo ako paghintayin. Sige po. Sige po. Tapos sabi ko, anak, huwag kang malikot, huwag kang pasaway ha. Tahimik ka anak ha. Yun lang ang lagi kong tinuturo. Alas 5:45 ng umaga, nasa loob na ng silid-aralan ang biktimang si Troy. Uy, Troy. Uy. Ating nga. Uy! Bago sapatos natin Pa talaga pag binali sa abroad, no? Di naman. Tagal na yung pinadala ni Mama dito. Yung nga po, nasa loob sila ng classroom, iniintay yung kanilang advisor. Wala pa ko kasi yung teacher that time So nasa classroom pa ko sila. Hindi inakala ni Troy na mauuwi pala sa trahedya ang umagang yun. Sali ka. TikTok. Tara na. Bili na. Mama na. Ayaw sumama. Arte. Sige na. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis sa nangyaring pananaksak sa Kulet High School noong 20 ng Enero ngayong taon, nakausap ng mga otoridad ang ilang estudyante na tumayong saksi sa krimen. Anong nakita? Kitang-kita po namin. Sinaksak po ng taga-ibang section si Troy. Tapos po nun, nagsipagtakbuhan na po sila. Actually, may isang witness na lumabas doon, tinawag siya. At nakita niya talaga yung krimen na yun. Pero sa mga katulad ng mga bata, kumbaga, pagka-classmate mo siya, medyo concern ka rin sa kanya. Positibo nilang kinilala ang taong nasa likod ng pagpatay sa 13 gulang na si Troy. Dalawa lang po sila, pero hindi lang po sumaksak. Ang itinurong suspect, ang 15 anyos na si Jay, hindi niya tunay na pangalan, at isa ring grade 7 student. Schoolmate sila pero hindi sila magkapas. Second floor po kasi yung nung umagang yun, agad na tinunto ng mga pulis ang bahay ni Jay. Third floor kasi yung victim natin. Pagdating sa bahay ng suspect, hindi na nanlaban ang pinatilyo at agad na sumama sa mga pulis. Sa'yo ba ito? Lola, pwede niyo po ba siyang samahan sa presinto? Jay, ano bang ginawa mong kalukuhan? Nakuha rin sa pinatilyo ang isang Rambo knife na ginamit niya sa pananaksak. Ayon sa mga polis, nabili ni Jay ang murder weapon sa isang online shopping website. Kasama na rin po yung patalim na kuha rin sa kanya, sa kanyang posasyon. Parang yung jungle knife ang tawag doon. Black po siya. So mga mga medyo mahaba rin, mga 7 to 8 inches. Tinanong ko rin po sa kanya yun na saan niya na kuha yan o nabili. Pagdating sa estasyon ng pulis, tuluyang inamin ni Jay ang nagawang krimen ayon sa mga pulis. Patalim. Ano ang punot dulo ng krimen? Ano mangyari sa akin na? Natulungan mo ako na. Ma'am, hindi ko po sinasadya yun, ma'am. Ayon
sa investigasyon ng mga pulis, alas 5:45 ng umaga noong ika-21 Enero taong kasalukuyan, habang nasa loob ng silid-aralan si Troy kasama ang kanyang mga kaklase, dumating ang grade 7 student na si Jay. Bili na. Isa lang. Isa lang. Nung nasa room kasi yung mga estudyante na that time, yung natin, si ICL natin. Lumapit si nasa Jay labas ng sa may classroom. pintuan ng silid at tinawag si Troy. Layan mo lang ako. Tatawagin ko na si Troy. Sige tol, dito lang ako. Supportahan kita. Ilang sandali pa ay lumabas raw ng silid-aralan ang dalawa. Bakit? Kailangan mo. Wala naman. Ikaw bata. Bakit ba lapit ng lapit ka kay Grace, ha? Ha? Maya-maya Anong lapit pa, ng lapit? bigla raw Hindi naman bumunot kami ng ginagawa patalim masama. si Jay at walang Wala daw awang ginagawang sinaksak masama. sa dibdib si Oh, Troy. wala. Troy! Troy! Nasa loob sila ng classroom kasama yung victim. Yun nga po, pinatawag sa labas ng si ICL natin. Yun po, wala nang sabi-sabi na sinaksak na agad yung victim natin. During that time, talagang inaabangan niya na yung victim natin. Kasi alam niya kung saan yung classroom, alam niya rin kung... Ayon sa investigasyon ng mga pulis, selos ang posibleng motibo ni Jay sa pagpatay kay Troy. Isa sa mga nakikita nilang dahilan ang pagiging malapit ng nobya ni Jay na si Grace sa biktimang si Troy. Una na ako, ha? Alis ka na? Diyan yung sundo ko, eh. Bukas na lang, ha? O sige, bye-bye, ingat. Bye-bye. Ingat. Sino yun? Klase ko lang yun. Huwag ka na masyadong lapit doon, ha? Ano ka ba? Kaklase ko lang yun. Ikaw yung boyfriend ko. Alam mo, kain na nila sa labas. Tingin ko, close rin po sila kasi hindi naman siya pwedeng makahingi ng pera. Bakit siya binigyan ng pera na 50 or hiningian? Sa isa pang salaysay ng suspect sa mga Hindi pulis, sila close. sinabi niyang nagawa niya ang Hindi naman krimen lalabas na kinikilang matapos niya. kunin ni Troy ang 50 pesos ng kasintahang si Grace. Hello. Sino ba yung Troy na yan? O sige, ako nang bahala kumausap sa kanya. Sabihin ko sa kanya, huwag ka na niyang guluhin. Kinikikilan mo yung girlfriend ko eh. Kinuha mo yung 50 niya? Ano? Pero yung 50, wala ako kinukuha 50 kay Grace. Sisinungaling ka pa? Eh, nagsumbong sa akin si Grace eh. Ano? Hati ka lang, easy lang. Wala akong kinukuha 50 kay Grace. Yan ako natutuwa sa mga salitang yan eh. Easy. Easy. Easy lang ako. Teka lang. Yan ka lang ha. Easy lang. Eto, easy. Gusto mo? Ay, pre, teka lang. Ha? Pre, Gago ka eh. Tanda mo. Sa susunod kasi, pumili ka ng ibang didiskarte yan. Gago ka eh. Eh kung itara ko to sa dibdib mo, ha? I-reveal niya sa investigador natin na kasi may insidente na yung girlfriend, yung parang girlfriend niya yata na binigyan ng 50 pesos. According sa kanya, yung 50 pesos yata kinuha nung victim. So, ngayon, ayaw na yata ibalik. Tapos, parang yung sa ICL natin, bakit nagkakaroon siya ng
Itinanggi naman ng pamilya ni komunikasyon Troy dun sa ang mga paratang ng girlfriend suspect. niya. Kaya doon na rin po lumabas yung selos niya at galit. Huwag kang maniwala nun. Kasi nakita namin sa chat na kasi yung ano niya, yung girlfriend niya may gusto sa pamangkin ko. Kaya nga yung salarin, kailangan yung babae ang managot. Kaya nga namatay ginawa ng suspect ng pamangkin ko, siya ang dahilan talaga. Parang pinaparating niya masama yung pamangkin ko. May crush siya sa pamangkin ko. Tapos yung touring ng pamangkin ko, kasi kaklase sila nun, ma'am. Paano ma'am makakuha ng pera? Sobra-sobra yung baon kasi hindi namin Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Social Services Development Department ng Quezon City ang itinuring ngayong child in conflict with the law na si Jay. Sasampahan siya ng kasong murder matapos mapatunayan ng Quezon City Social Services Department na meron na siyang discernment o pangunawa sa nagawang krimen. Sinampahan po natin siya ng kasong murder. Inihintay po natin yung resolution niya sa kaso na sinampahan natin. For the meantime, tinransfer natin siya sa CSWD sa Mulabe. Diyan po sa area rin ng QC. While waiting for sa resolution, kung may discernment yung tao. Sa ICL po yung tinatawag natin na children in conflict with the law. Na kung saan nagkakaroon ka ng responsibilidad sa krimen sa age mong 15 plus 1 but below 18 years old po. Pasok ka po ron sa CICL na tinatawag. May krimen ka na pong pwedeng isampa sa inyo. Napatunayan na discernment po. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng Kulet High School kung saan naganap ang krimen. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Sa halip, isang pahayag ang kanilang ibinigay. Ayon sa official statement, sinabi ng pamunuan ng paaralan na ikinalungkot nila ang naturang insidente kung saan namatay ang isa nilang mag-aaral. Matapos ang pangyayari, nagbigay sila ng tulong sa pamilya ni Troy habang kinausap din nila ang itinuturong suspect na si Jay. Nagkaroon din ng debriefing ang mga klase ng parehong biktima at suspect. At pansamantalang pinag-online class ang mga estudyante mula sa pangkat na kinabibilangan ng nasubing si Troy. Nagpapatuloy din sa pag-aaral ang itinuturong suspect na si Jay sa pamamagitan ng Alternative Delivery Mode o module habang nasa pangangalaga siya ng Quezon City Social Services Department. Dagdag pa ng principal ng paaralan, mas paghihigpitan pa nila ang seguridad ng mga estudyante at mga guro sa paaralan. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala ang pamilya ni Troy sa biglaan niyang pagkawala. Masakit para sa kanila na sa isang krimen magtatapos ang magagandang pangarap nila para kay Troy. Kaya ayaw ko nang balik-balikan yung mga pangyayari kasi hindi ko kaya. Mahirap man, ipagpapatuloy nila ang laban para raw makamit ang katarungan. Gusto namin hindi siya makalabas sa kulungan, ma'am. Yung yung tulad ng pamangkin ko, yun lang. Ayaw namin hindi namin kapag hindi siya mabulok sa kulungan. Yung lang ang gusto ko, ma'am. Kasi walang kasalanan ng anak ko. Wala talaga. Bakit nga ginawa yun? Kasi kahit kurutong hindi namin kinukurot yung Sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.